Nasa 10 ahensya ng pamahalaan ang maaapektuhan ng reallocation o paglilipat ng confidential funds para sa taong 2024. Batay ito kay Marikina City Representative Stella Kimbo, ang Senior Vice Chairperson ng House Committee on Appropriations. Patuloy po ang pag-rationalize natin ng confidential and intelligence funds. Sa ngayon po, ang apektadong ahensya ay nasa 10 agencies. Kabilang na nga dito ang tanggapan ni Vice President Sara Duterte at Department of Education. Ang sinusulong na reallocation ng secret funds sa Kamara ay kasunod ng hakbang ng House Political Party leaders na paigtingin ang suporta sa mga ahensyang nagbabantay sa West Philippine Sea. Sa 5.7 trillion pesos na halaga ng pambansang pondo para sa susunod na taon, nasa 10.14 billion pesos ang confidential at intelligence funds ng mga ahensya ng gobyerno. So of course, while we reduce the funds of some, syempre i-reallocate natin to those that need more at naka-indicate na nga po sa statement ng ating party leaders, ang priority natin is to beef up the guardians of the West Philippine Sea. Nagpahayag naman ng duda ang Makabayan Bloc lawmakers sa gagawing paglilipat ng confidential funds. Bagamat meron tayong partial victory, hindi pa natin ito nasisiguro, hindi pa tayo sigurado na talagang tatanggalin nga itong mga confidential funds, lalong-lalo na sa Office of the Vice President, sa OP, sa DepEd, sa DA, at iba pang mga ahensya na wala namang kinalaman sa national security. Samantala, kwenestyon din ng Makabayan Bloc ang pagbuo ng small committee sa Kamara na tatanggap ng amendments para sa panukalang 2024 national budget. Ayon sa grupo, iligal ang pagbabago sa proposed budget matapos itong aprubahan sa third at final reading ng Kamara. Ayon sa batas, pag na third reading na ay hindi na pwedeng maglagay pa ng mga amendments. Kaya talagang nagva-violate ang Kongreso nung talagang provision sa konstitusyon. Kaya tayo nga ay pinupunan natin. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.